Kumusta po lahat sa ating mga kapwa natin na OFW, sa ating mga kababayan sa Pilipinas. Shout out po dyan sa, base na rin to sa aking nakikita sa aking analytics dyan sa Canada, dyan sa Amerika, siyempre sa Pilipinas. Shout out tayo, diretso tayo sa shout out dito kay Ma'am Jodette Reyes, kay Ma'am Merlin Sagario, Rolly Errol Pastias, ingat po kayo kay Ma'am Veronica Peralta, siyempre itong nagano sa akin, siyempre kasi dito always to na nagko-comment, sumusuporta sa ating mga video. Kayo po ang sumusuporta po sa ating YouTube channel kay Ma'am Catherine Reyes, Hong Kong, diyan sa Hong Kong po. Kumusta po kayong lahat? Salamat sa inyong suporta, sa wala talagang sawa ninyong mga pagsuporta sa ating YouTube channel. Meron pa ako nakalimutan na i-shout out na natabunan yung yung comment niya. Sana kumusta po ang inyo ngayon? Ang inyong kumusta na po ang inyong weekend? Sunday na ngayon, so sana nakaraos po ng maganda. Karamihan po sa atin day off. Rin sa amin dito naka-day off din kami ng weekend kasi bihira ho ito namin maramdaman na maka-day off po ng weekend. So tuwang-tuwa kasi weekend nakuha namin tong makapag-day off talaga ng buong weekend kasi karamihan kasi dito pasok namin talaga nandito kasi ang amo namin kapag ganitong sila sa weekend nga dito. So okay, alam nyo ba, makikita naman sa ating mga details dyan sa ating video na itong budget na noong itong itong pag-upo ni Bongbong Marcos, nakakalula talaga yung pera na kanyang ginawa na mga budget doon dito sa mga flood control. At hindi pa yan, ang dami. Kinuha ko lang dito sa base na rin to sa pag-research ni Manong Ted Filon sa kanyang programa. So senior ko lang na grabe, nakakalula talaga ang mga ginagawa talaga sa gobyerno, na yung mga insertion, at imposible naman na hindi to alam ng presidente na ang daming insertion talaga. So intindihin yung video, titigan nyo ang video, di ba malula kayo, nakakatakot, nakakabahala ang ganitong klaseng paggastos sa Pilipinas niya. Hindi natin alam kung talagang ginastos ba to o saan talaga napunta ito. Wala naman kung pinapasaringan kung saan talaga tanong lang. Kasi natural naman to na nagtatanong tayo dito. Ito yung video ni na base na rin to sa research ng ni Manong Ted. Pasok yung video Ang problema po sa baha ay totoo namang minana lamang ng kasalukuyang Marcos administration. Pero sa panahon ni Marcos Jr., ang may pinakamalaking nailaan na pondo sa flood control sa amin pong sariling pagsasaliksik at pagtukoy sa partikular na budget allocation sa panahon ng panunungkulan ni Pangulong Marcos Jr. Mula 2022 hanggang sa kasalukuyang taon ng 2025, 1,194,591,902,000 pesos ang perang inilaan para sa mga programa ng DPWH sa sinasabing flood control. Himayin po natin ang mga ito hango sa probisyon ng General Appropriations Act. Taong 2022, kung saan nga po sa kalagitnaan ng taon ang simula ng panunungkulan ng Pangulong Marcos Jr., sa ilalim po ng Flood Management Program, ang pondo ay 128.97 billion pesos. Pero maliban dyan sa Flood Management Program na probisyon sa budget, may ilang pang nakasingit na probisyon gaya ng maintenance, repair, and rehabilitation of flood control and drainage systems, structures, and related facilities sa halagang 1.06 billion pesos. Sustainable Infrastructure Projects Alleviating Gaps o SIPAG. Flood Mitigating Structures Protecting Public Infrastructure / Facilities. Halaga
62.93 billion pesos. Basic Infrastructure Program o BIP na halos pareho din ng SIPAG ang probisyon na nagsasabing flood mitigation structures protecting public infrastructure / facilities, halaga 16.66 billion pesos. Suma total for 2022, 209 billion 613 million 148,000 pesos. Mula 2022, palaki ng palaki ang DPWH flood budget. Taong 2023, 279 billion 68 million 277,000 pesos. Taong 2024, 350 billion 716 million 963,000. Taong 2025, ngayong taon, 355 billion 193 million 514,000 pesos. Suma total, 1 trillion 194 billion 591 million 902,000 pesos sa loob lamang ito ng 4 na taon. At sa budget na iyan, 107 billion 202 million 610,000 pesos ang napunta sa DPWH Metro Manila. Himayin po natin ang budget na ito na inilaan para sa National Capital Region 2022 para sa Flood Management Program kung saan kasama raw ang construction / maintenance of flood mitigation structures and drainage systems, pati na ang construction / rehabilitation of flood mitigation facilities within major river basins and principal rivers, 19.37 billion pesos. 2023, sa ilalim pa rin po ng Flood Management Program, ito ay 17.33 billion pesos. 2024, 23.11 billion pesos. 2025, 26.84 billion pesos. Pero sandali lang ha. Maliban dyan, mayroon pang ibang mga nakasingit sa DPWH NCR flood budget. Ang mga ito ay maintenance, repair and rehabilitation of flood control and drainage systems, structures and related facilities, Sustainable Infrastructure Projects Alleviating Gaps o SIPAG, Flood Mitigation Structures Protecting Public Infrastructure / Facilities, Basic Infrastructure Program BIP na halos pareho din lang naman ng SIPAG ang nakalagay. Flood Mitigation Structure Protecting Public Infrastructure / Facilities. Kapag po pinagsama-sama natin lahat ang mga umano'y proyektong ito at ang perang nakalaan para sa Flood Management Program sa taong 2022, 23.61 billion pesos. 2023, 22.40 billion pesos. 2024, 27.34 billion pesos. Ngayong taon, 2025, 33.85 billion pesos. Kaya naman, para po lamang sa Metro Manila o National Capital Region, ang kabuuang flood budget ay 107 billion 202 million 610,000 pesos. At yan po ay sa loob lamang ng 4 na taon. Take note, hindi pa kasama rito ang pondo na $500 million na katumbas po ng humigit kumulang 25 billion pesos para sa Metro Manila Flood Management Project na inutang po ng gobyerno sa World Bank at Asian Infrastructure Investment Bank
noong 2017, panahon ng Duterte administration. 84.79 million US dollars po ang counterpart ng Philippine government sa utang na ito. 7 taon ang implementasyon ng proyekto na dapat nga sana'y tapos na noong pang 2024. Pero humingi ng 2 taon na extension ang pamahalaan ng Pilipinas, kung saan ang bagong deadline ay November 2026. Sa nasabing Metro Manila Flood Management Project, dapat makapagpatayo ng bagong pumping stations, subalit sa report nga mga kapatid ng World Bank mismo, mula sa bilang na 20, naging 4 na lang. Ito po ay over and above sa mga nabanggit ko ng pondo para po sa flood control projects ng DPWH sa NCR. Napanood nyo yung buong video ng kahit man lang doon sa doon sa mga sinasabi ni Manong Ted. Although mayroon pa yon, kaya lang hindi ko alam, baka mamaya ikarga ko lahat yon dito, ay baka mamaya ako ma-copyright. So grabe, nakakapanindig balahibo yung ginawa talaga since 2022 nung pag-upo ni Bongbong Marcos. Grabe na. At mayroon pang palang yung inutang nung panahon ni Tatay Digong na mayroon ng deadline pero nahumingi pa ng extension itong administrasyon na to na kung po pwede matapos ng 2026 ba yon. So nakakatakot. Bakit hindi yun yung kapag nag-loan, ang alam ko kapag nag-loan ka sa mga ganyan sa mga bangko saan hindi naman pwede yan sabihin sa bangko o sige, gawin namin dito, hindi namin to pwedeng ibigay buo. Ang ibigay namin dito ay sa isang taon, halimbawa nangutang tayo ng halimbawa lang ako nangutang ako ng 100,000 sa bangko, hindi naman pwede sabihin sa bangko yan na sige, ibigay namin to sa loob ng 3 buwan, ay hati-hatiin namin to. Wala naman ganun. Palagay ko kapag nangutang tayo, diretso kung anong natin, ang uutangin natin, buo yun makukuha natin. Lalo ganyan, gobyerno mangungutang sa mga bangko sa ibang international na bangko o anumang mga diyan. Siyempre buo talaga yan. Nakakatakot yung sinabi na yun Tapos mayroon pa pala itong MMDA na grabe din ang kanilang budget noong humingi rin ng budget. At ang MMDA kasi at saka itong DPWH, halos magkaparehas lang naman ang kanilang target nila dito na yung baha. Kapag may problema ang malaki, ang MMDA magsabi sa DPWH, hindi namin to kaya. Ang lang namin dito ay gusto lang namin matanggal itong mga basura, matanggal itong mga obstruction dito. Yun lang ho yung kaya namin. Pero mga yan, mga nanghingi pa ng ganun kalaking budget. Hindi ko na isama yun. So sana sa ganitong klaseng gobyerno na nakikita ko, ngayon ko lang to nakita na ang pagdudokumento ni Manong Ted Filon nito ay nakakatakot. At maintindihan natin na ang pera natin talaga to ay ang daming nasayang. Kapag ganito man naman ang Metro Manila nung pag-upo ni Bongbong Marcos, baha ng binaha, parang walang solusyon. Tapos may mga flood control na sinasabi pero wala siyang nakikita. Guni-guni lang daw. So kaya pala, kasi sa laking ganito, hindi pera na nasa lang above 10 million, 10 million lang, billion karamihan. Kung mayroon mang papatong sa milyon, nasa kalahating billion mahigit pa. Matindi ang korupsyon talaga sa administrasyon nung pumasok tong administrasyon na to. Kaya lang, ang mga loyalista nito, hindi talaga nila aminin na to sila. Grabing korupsyon. Ang pagbitangan pa rin nito, mga Duterte. Lalo na yon yung mga sinasabi research ni Ted Filon, ni Manong Ted, mayroon mga kay Pangulong Duterte pa noon. Pero yung mga budget na mga insertion sa mga DPWH, nakakatakot. Ilang bilyon? Tapos hindi makita yan sa presidente. Kapag kasiguro, ikaw ba nagpipirma, makikita mo na yun. Na ito yung yung NEP, galing sa NEP. Tapos pagdating sa GAA, mabangga naman siguro yan 2 papel. Ito galing sa NEP. Halimbawa ito galing sa NEP, National Expenditure Program. Ito yung mga nakaprograma nilang hihinging budget. Pagdating sa general sa GAA na,
ibabangga nila yun. Di ba pwedeng ganun? Imposible naman di pwede mga ganunin yun. Na ano yun eh. Doon ka na magbabase dito sa NEP kasi ito yung kinuhaan natin ng kinuhaan natin ng budget. Halimbawa, itong budget na to ngayon, magkano ang budget natin ngayon? Ilang trilyon. So dito pala makikita na. O ito yung budget natin. Halimbawa, ilagay lang natin 6 trillion ang budget nitong natin, itong taon na itong 2026 by 2026. So makikita mo na pagdating dito sa inaprubahan na nila na budget, makikita mo na bakit may excess. Ba't may excess dito na ilang bilyon? Di ba? Ganun lang naman siguro. Palagay ko, ganun lang naman siguro kasimple. Bakit di tayo hihingi ng sa Department of Budget and Management, sa DBM, ng papel? Ito, saan yung papel ninyo na nakalista na yung mga gagawing budget natin itong sunod na taon? Tapos pagdating sa ang presidente, titingnan na lang, ganito, kasi mayroon naman siya mga team niyan eh. Nakikita namin dito, sumubra. Ito yung ilang bilyon ang sobra. So, agad yan, tatanggal yan, ibibito niya kapag pagpirma niya na. So, kaya lang, ang ng presidente, para wala siyang alam. Ay, budget yan eh, batas yan. Nasa batas eh. Siya ang pumirma niyan sa batas na yan. Lahat, pinakahuli na yan, siya mismo, sa pamamagitan ng ballpen niya. Nakasalalay tayong lahat doon sa mga budget na hinihingi. Tapos sabihin niya, mahiya naman kayo. Grabe naman. Mr. President, hindi mo alam yan? Kasi nakikita naman, ang lang yan siguro, i-itemize niya, magkano sa ganito, magkano ganito. Ay, siguro nga naman, ang mga senador at congressman, talagang tatamaan talaga niya kung nag-insert talaga ng mga... Mayroon eh. Nakikita na natin eh. Doon pa lang sa mga sinasabi ni Manong Ted, doon pa lang, makikita na natin, ay, totoo nga, may mga insertion. Hindi kasi natin nakikita yan kasi wala namang ang gobyerno hindi man nagbibigay sa atin na ito yung budget natin, ganito, insertion, ganito. Budget halimbawa sa education, 5 billion. Halimbawa lang, ito yung namin, sa Department of Education, 5 billion. So ito yon, programa na yan. May nakalagay insertion, hindi naman sabihin ng ganun eh. Tapos, may mga expose si VP Sara noon na may mga insertion doon sa DepEd, tapos kinukuha ng mga congressman. Ang mga congressman noon hanggang ngayon bulag, bingi. Hindi nila imbestigan patawag natin yung senador vice presidente na yan. Sino yung nag-insert, sino yung nanghingi? Sigurado lulutang ang pangalan niyan kapag si VP Sara ang tanongin nila. Sino yung sinasabi mo noon? Halimbawa ako. Patawag natin yung vice presidente natin. Kasi may nabanggit nung panahon siya ang DepEd Secretary, may nag-insert, may mga congressman na humihingi na sa kanilang insert na budget para sa DepEd na para daw pangpatayo ng eskwelahan. Pero hindi yun ipapatayo. Kinukuha nga ng ng mga congressman. Wow nga. Kung mali, lang talaga, yung transparent lang talaga sa gobyerno. Ipapatawag ko to si BP ngayon sa House of Representatives. Patawag ko to, sino yun? Para makita talaga natin kung gaano ba talaga kaseryoso itong gobyerno na to sa pag-transparent itong tungkol sa budget. Kasi yanig sila noon kasi itong budget ng 2025, nasa, nasa Supreme Court ito. Kasi in-endorse to nila ni Congressman Ungab. At sino pang nito? Si Pangulong Duterte. Dito nga nagsimula ang kalbaryo ni Tatay Digong dito sa sa budget ng 2025. Doon nila siniguro na hindi na talaga malaman pa yung iba. Ay kaya lang nagkalat na. Ay marami namang sumasakay nito. Halimbawa kay Lacson, sino pa dyan. Hindi naman natin nakikita talaga kung seryoso ba talaga. May mga resolution sila, hindi rin natin nakikita kung para saan ang mga resolution. Kung makikita ba natin yan, kung i-aktibo ba nila yan? Yun lang talaga. So, itong expose ni Ted Filon, nako, buti hindi siya mapatawag nito. Kasi research nila yan eh. I-research niyan. Ako nga nito, tumatayo balahibo ko nung nakita ko itong mga halaga na bilyon
Trilyon. Diyos mio. Nakakapanghinayang talaga. Ang daming nagsuffer sa atin sa Pilipinas ngayon. Itong pagbabaha. Hindi lang isang tao nagsuffer dyan. Buong Pilipinas nga, binabaha na magtaka ka na Tapos ipagmamalaki mo pa noong nakaraang SUNA na mayroon kang flood control na napakarami at may tatapusin pa. Yun pala guni-guni. Tapos billion of pesos ang nandyan dyan. Tapos hindi talaga, parang pako. Pili talaga itago yung ulo. So, di ko alam kung may solusyon to. Baka matabunan lang din ito hanggat matapos na lang itong administrasyon ni Bongbong Marcos. 3 years na lang. Di ko alam kung ano talagang pupuntahan itong budget na to. Sana itong 2026 na budget, smooth sailing tayo dito. Hindi na makagaya nitong 2025 at wala nang maipakulong pa sa dahig. Baka mamaya, iba na naman makulong sa dahig nito. Sana man itong budget na itong 2025, si dating Pangulong Duterte, mapauwi sa Pilipinas dahil dito nagsimula kasi talaga yung kalbaryo niya. Mapauwi sa Pilipinas dahil mali ang budget ng 2025. At aminin nila, pauwi natin ang dating Pangulo kasi siya ang unang nagbulat-lat nito. Nag-expose siya dito.